Wala nang ginawa kung hindi kunin nila yung Senate leadership para sa ganon ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul para sa ganon yung baul ng Blue Ribbon para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Naku po, grabe na talaga ang nangyayari ngayon. Pero bago tayo punta dyan, simulan muna natin. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index. Sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. So meron din palang ginagawang survey guys sa buong Asia. Itong public satisfaction o yung itong nasisiyahan ba ang taong bayan sa pamumuno ng kanyang gobyerno. At ito ang resulta sa atin mga kababayan. Nakakalungkot. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Isipin mo, out of 11, 11, no? pang-10 tayo eh. Naku, nasa dulo. So grabe ganong hindi ka-satisfied ang ratings natin. Siyempre dahil ang hirap na siguro ng buhay dito sa Pilipinas at malaking epekto din yung nangyaring kaguluhan sa Middle East. Pero ganun pa man, parang sa akin mas mas contributor itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Itong sobrang laganap na ng korupsyon, lalo na itong may kaugnayan sa flood control. Ay nako. Out of Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Jen, Nelson. Malamang ano yan, Timor-Leste. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, makakala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. Public satisfaction. Pag public satisfaction, yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang governing leaders. Masabihin nasisiyahan sila sa kanilang gobyerno, satisfied yung ating leader ata ngayon, negative 13 po noong nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. Ganun pala kababa na ang ratings ng liderato natin ngayon guys. From negative 15, ngayon naging negative 12 na. Hindi lang yan mababa guys, kasi negative yan. So sobrang hindi na talaga satisfied ang taong bayan sa pamumuno ng ating gobyerno ngayon. Yan, batay dyan sa lumabas na survey. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam mo na Nelson to eh. Singapore, magkano? 75. Bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Pati Indonesia, 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo. Talagang napakagandang lugar siguro ang Singapore po, ano? Biruin mo sila yung pinakamataas ang ratings. Talagang satisfied ang mga taong bayan sa pamamalakad ng gobyerno. Tayo dito sa Pilipinas, tinalo pa tayo ng Vietnam, Indonesia, at saka Malaysia. Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda bale-balentuang ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%,
nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas, ano? Oh, Sa kabila ng... pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Opo. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Oho. Pero ang Vietnam, Naka lalong-lalo na 7,000 pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3%, hindi man lang natin makuha? Mababa pa tayo doon. Dahil nga po sa mga liderato natin ngayon, biruin nyo yung perang involved sa flood control, maliwanag na ninakaw. Kasi kung hindi substandard yung mga project, ghost project naman. At ang tagal na nung sumabog ang issue na ito. Pero hanggang ngayon hindi pa natutuntun kung sino ang pasimuno nito, kung sino yung talagang totoong mananagot sa pagnanakaw nito. Wala pang nangyayari sa investigasyon, wala pang nabuong talagang konkreto o natapos na itong pagnanakaw na to. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito yung tayo sinasabi gawin ng natin. Pilipinas. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito? Oo. Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Lubog na barko. O, tanungin mo ito ngayong mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Ay, di, kawasak-wasak na. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat po naman pwede. magsasakit. Oo. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Oo. Balentong na lahat ang mga, paano mo ngayon aayusin ito? Oo. Ito yung problema. So, Ay grabe, nakakalungkot po Biruin mo ang paglalarawan sa ngayon, sa kasalukuyan, na kalagayan ng ating bayan, parang barko na palubog. Ganun. Di ano na lang ang pag-asa ng ating bayan? Ano na ang magagawa natin para di pa tuluyang lumubog? Kawawa ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon. ibig sabihin na niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Oho. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila Yun, natumbok mo, Senador Marcoleta. Dyan nakatutok ngayon ang liderato Sabihin na natin na may pagwawaldas man na ginawa. Pero hindi ito ang dapat pagtuunan ng atensyon. Kasi nga, palubog na ang ating bayan. O naghihirap na ang taong bayan. Ang daming problema ng ating bayan. Kung kailangan panagutin, accountability bilang isang public servant, bakit nga po? Kung yung nawaldas na pera ang hinahabol natin, di sana mas masigasig pa tayo o mas masigasig pa yung attention na ibubuhos natin dito sa flood control. Kasi nga, trilyon ang perang involved dito, di ba? Ay, grabe, nakakalungkot talaga, no? dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Parang Saan mo pupulutin yung mga Oho. Wala na Parang yun ang priorities yan Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Our institutions are fast failing us. Faster. Mabilis na talagang Faster than our leaders' Oo. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho.
hindi nila may tatago yun pag ganun, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o maakwit? Parang hindi na yun ang point eh. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong ano yan, Sen. Ano? Mukhang hindi yun dapat ang priority O natin. kaya talaga. Mismo, yan ang priority ngayon na pinagkakagastusan ng gobyerno. Ang panagutin itong si BP Sara. Sabi ko nga ang daming problema ng bansa. 'Di ba? Ganda sana kung ang gobyerno natin ay full force na harapin itong mga nangyayari ngayon. Itong kahirapan, itong crisis. Hindi na talaga makatuwiran na dito pa sa impeachment ni BP Sara nakatutok ang gobyerno natin. Sa akin lang hindi na makatuwiran. dinidiscuss ito, Oho. importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Oho. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Tama. Kasi grabe talagang ginawa lahat para maagaw kaagad ang liderato ng Senado eh. Dahil siyempre hindi na nila hawak ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga dito sa flood control anomaly. Di ba halatang halata eh. Di ba pwede na si Alan Peter Cayetano lang muna ang SP para hayaang sila ang mag-imbestiga? Oh. Kasi sila yung parang nagsasabi talaga na panagutin itong mga involved dito sa flood control skandal. Pero anong nangyari, Gabriel? Ang bilis ng pangyayari. Ayun, napunta ulit sa kanila ang liderato. Ay, talagang agawan ng pamumuno itong nangyari dito sa Blue Ribbon Committee at saka dito sa Senado. At lahat ng sinumang magtanggang buksan ang baol ng katotohanan na sinabi ni Senador Marcoleta, anong nangyayari sa kanila? Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din Sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na tayo. Move on. Pero magmo-move on sila, Oho. bago sila mag-move on, ay kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin ng flood scandal. control scandal. Tama. Halos lahat ay kinasuhan na. Pati ngayon itong si Cayetano, itong si Robin Hood Padilla, di ba? Meron na ring obstruction of justice na kinakaharap. At si Jinggoy nakakulong na, si Senador Marcoleta may kaso na rin. At etong nangyari kay Escudero at kay Senador Villanueva. Di ba dati sigurado na kakasuhan na noon? Anong nangyari? Nung lumipat na dito sa majority ngayon, wala na yung kaso. Di ba kayang lumalabas, tinakot sila eh. Parang ganun kasi, ayun nga, asan na yung napakaliwanag noon na sigurado na makakasuhan sila. Bakit ganun? Napakaliwanag, di ba? At ngayon, ito namang si Senador Tolpo, sinasabi na move on na tayo. Naku po, paano kung ganun yung mga ninakaw na pera ng bayan kung move on na? Kahit sa apo sa tuhod nila talagang makikinabang sa laki ng pera.
na ninakaw dito. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila, ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw nyong pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Ano pa nga ba? Panagutin ang mga buhaya. Pero mukhang mahihirapan talaga kasi nga sa mga ginagawa ngayon sa mga magtangkang panagutin ang mga buhaya na to talagang gigipitin hanggang bumitaw na lang. Mukhang talaga sa susunod na administrasyon na lang mananagot ang mga ito kung hindi nila tuluyang maparalyze ang mga Duterte. Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo Panahon na lang po hinihintay Tukoy na naman nila yan panahon na lang. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? So, ganun na lang po. Maraming salamat po. Nako, mukhang pati si Senador Marcoleta ay parang susuko na sa sobrang pagkadismaya sa mga nangyayari ngayon. Pero sana po, mga senador sa mga lumalaban pa, huwag pong titigil hanggang walang managot dito sa trillion na budget na may kaugnayan dito sa flood control. Maraming salamat po. God bless po.